Nakuna ng CCTV camera ang aktwal na pagtugi sa mga pulis sa mga hinihinalang miyembro ng robbery hold-up gang sa Pasay. Isang suspect ang napatay sa barilan at may saksi exclusive si Jiggy Manikal. Kitang-kita kung paanong sumiklab ang tensyon at nagkatakbuhan sa kanto ng Dominga at Santa Barbara Street sa Pasay pasado alas 11 ng umaga kanina. Sa puntong ito kasi, dumating na mga pulis na sakay ng isang tricycle na tumutugi sa suspect na miyembro umano ng robbery hold-up gang. Makikita ang pagtutok ng pulis na ito sa kanyang armalite sa direksyon ng suspect na armado raw ng kalibre 38 baril. Hinawi ang nakaparadang tricycle sa gilid ng daan. 2 pulis pa ang dumating. Nakunan din ng isang di nagpakilalang residente ang mga pangyayari gamit ang kanyang cellphone. Ayon sa pulisya, sa Makati pa nagsimula ang habulan sa 2 suspect. Merong isang abandoned vehicle, van, na kulay puti, na may plate number na XHB 870. Ang sabi nila, kagabi pa raw nandun yun, kaya pinabe-verify nila. Nag-dispatch tayo ng tao natin doon. Hinala ng mga pulis, karnap ang van. Ang isa sa 2 suspect na napatay, nakilalang si Alan Edward Ferrer, ang sinasabing may dala ng van. Siya ang nakunan ng security camera. Aminado ang asawa nitong si Rosalie na minsan nang nasangkot sa robbery at nakulong pa ang kanyang asawa. Dati po kasi yung asawa ko, naano na nila sa robbery ni Kapitan at Bingkola. Eh ngayon po, parang inaano nila, nagaling na naman dun yun, yung van na yun. Patuloy naman tinutugis ngayon ng pulisya ang isa pang nakatakas sa suspect. Ako si Jig Manikad, ang inyong saksi. Sa ibang balita, 11 flour miller ang naharap sa reklamo overpricing. Ayon sa Department of Trade and Industry, ang presyo ng harina ay dapat naglalaro lamang sa 630 hanggang 680 pesos kada sako. Mas mababa sa 770 hanggang 790 pesos kada sako na presyo ng harina sa merkado ngayon. Batay sa datos na hawak ng DTI, walang dahilan ng mga flour miller para hindi mag-rollback ng presyo dahil bumaba ang presyo ng trigo sa world market. Pero paliwanag ng mga flour miller sa DTI, tumaas ang sahod ng mga manggagawa at singil sa kuryente kaya hindi nila kayang basta-basta magbaba ng presyo ng harina. Samantala, nagpaabot naman ng pagbati kay President-elect Noynoy Aquino ang kanyang look-alike mula sa Dagupan, Pangasinan. Tulad nung una itong mamataan ng GMA News nitong eleksyon 2010. Nakadilaw muli at nakasalamin ang kahawig ni Aquino na si Venancio Medina nang humarap sa GMA News. Hiling niya sa bagong Pangulo na tuparin ang mga pangako tulad ng pagsugpo sa korupsyon. At bilang isang dating smoker, may unsolicited advice din siya para kay Aquino na ayaw pa rin tumigil sa paninigarilyo sa ngayon. Mahirap alisin kasi ang paninigarilyo. Mahirap alisin talaga kasi naranasan ko eh. Sa ikabubuti ng marami, siguro pwede na alisin siguro. At sama-sama natin saksihan, kalahating kilometrong sinukmani, pambato sa Guinness sa mga taga Rosario, Batangas. At pinakalumang leather shoe na diskubre sa kuweba sa Armenia. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.